Nagbitiw na nga bilang congressman ng kontrobersyal na si Zaldico. Dalawa po ang bigay niyang dahilan sa pagbibitiw. Una raw, ang banta sa kanyang buhay at pangalawa, ang hindi raw pagbigay sa kanya ng due process. Ang mga akusasyon daw sa kanya, harapin niya sa tamang lugar at panahon. Pero siyempre, ang tanong ng lahat, kailan at saan? Kung ayaw pa niyang umuwi, paano mo nga ba maibabalik si Zaldico? Dalawa po ang paraan para mabawi ang isang hinahanap ng batas sa pamamagitan po ng extradition at sa medyo mas komplikadong ruta sa Interpol. Pero sa parehong mekanismo, kailangan pong may nakahain na kaso sa korte. Sa madaling sabi, kailangan na idaan ito sa judicial process. Yun lang, hindi pa po matuturing na pugante si Ko. Sa kabila kasi ng patong-patong na akusasyon laban sa kanya, wala pa pong nakahain na formal na reklamo sa korte laban sa kanya. Ang meron pa lamang rekomendasyon ng NBI na kasuhan siya ng indirect bribery at ng malversation. Ngayon, sapat na ba kung sakaling ipasapi na siya ng isang Senate or House Committee? Hindi po. Kailangan talaga may galing sa korte na isang arrest warrant. Yan din ang dahilan kung bakit hindi basta-basta mapapauwi si Harry Roque mula sa Europa. Ang extradition ay kasunduan ng mga bansa na isurrender ang isang pugante para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Meron tayong 14 na bansa na may extradition treaties sa Pilipinas. Halimbawa po, napabalita na sa Espanya na raw ngayon si Zaldico. Meron po tayong extradition treaty with Spain. Yun lang, wala pang ang kaso laban sa kanya. Pag bumalik naman siya sa Singapore, wala po tayong extradition doon. Pag bumalik siya sa US, meron naman tayong tratado doon. Sa madaling sabi, kung titingnan mo po ang listang ito, malino na iilan lamang ang bansa kung saan meron tayong extradition treaty. Ito pa, may mga kondisyon ang extradition. Dapat siyempre, ang ginawa ng pugante ay krimen sa parehong bansa at ang parusa hindi dapat bababa sa 1 taong pagkakakulong. Hindi rin pwede itong gamitin para sa mga political offenses o dahil sa pagbigkas ng pugante ng kanyang mga political opinions. Nasa batas po yan. Ngayon, paano kung ang pugante ay nasa bansa kung saan wala tayong extradition treaty? Marami po yun. Diyan maaaring pumasok ang Interpol. Meron pong 195 countries na miyembro ng Interpol at bahagi ng kasunduang yan ang cooperation among national police forces. Sa pamamagitan po ng Interpol, maaaring mag-request ang isang bansa ng deportation or surrender ng isang merong arrest warrant. Ang desisyon ay nasa host country po kung pagbibigyan ang hiling. Yan ang ginamit na sistema sa kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dinaan ng ICC ang arrest warrant sa Interpol at sinuko naman siya ng Pilipinas. At yan po ang magiging tanong ngayon sa kaso ni Zaldico. Kung may lumabas na arrest warrant laban sa kanya, magtatago ba siya sa bansang wala tayong extradition o kusa ba siyang babalik sa Pilipinas para harapin ang kanyang mga kaso? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.